Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Dahil nga po nabigo itong mga DDS sa kanilang mga people power rally. Na puro rally, konting-konti lang naman po ang people. So naging kili-kili power. Yung sinasabing kudita o junta, tapos iuupo si Sara, di ba? Ngayon po ang kinakapitalize na lang ng mga DDS ay itong panawagan ng pagre-resign ni Marcos. In the end, yung pagre-resign ni Marcos ay para makaupo si Sara Duterte. Ngayon, ito mismong si Inday, talaga pong nananawagan ng ng test, yung hair follicle test dito kay Marcos. Dahil nga po diyan sa binulgar ng Judas na kapatid ni Marcos, itong kanyang Judas na manang na si Amy Consumition. Siyempre, alam natin yung nangyari, yung binulgar talaga ni Amy Marcos na ang kanyang kapatid ay adik, na matagal na daw adik yan at problema ng kanilang magulang. At sinabi pa nga ni Amy Consumition, pati si Lisa Marcos adik, pati si Sandro Marcos adik. So yun, dahil po dyan, itong si Sara, sinasakyan niya ngayon. Sabi niya, wala nang kawala itong si Marcos. Kasi nalaman na ng taong bayan na siya'y adik dahil binulgar ng kanyang kapatid. Dapat talagang magpa-drug test na si Marcos, si BBM. Hair follicle test. Yan po yung sinasabi nila Roque nung yung mga vlogger na DDS, sila Roque, magpa-drug test daw si Marcos. Hair follicle test para wala daw daya. Di ba? Ngayon, maalala po natin, hindi naman, ako naman pabor din ako dyan Kung kailangan talaga magpa-hair follicle test, bakit naman hindi no? Pero meron din sana yung kaakibat na tawag dito, nakatapat. Tapat Eto po, magbibigay tayo ng sample. Noong panahon po na presidente si Duterte, naalala po natin, hinamon din po ni Trillanes si Duterte na magpa-drug test. Kasi nga, alam niyo naman si Duterte, buang-buang talaga, di ba? Depende sa gising. Buang-buang. So, sabi ni Trillanes, drug test ka, Digong, para malaman talagang matino ka. So, ang unang tagapagsalag niyan, itong si Roque, na sinasabi, saan ba nakakuha ni Trillanes yung mga panawagan ng drug test na yan? Hindi yan, wala yan. Sino ba siya? Para susundin siya ng presidente. Di ba? Ganyan po yung mga pagtatanggol ni Harry Roque kay Duterte. Ilagay po natin ngayon sa sitwasyon. Di ba? Kumbaga, yan din ang sasabihin kay Sara Duterte. Sino ka ba para utusan mo si BBM na magpa-drug test? Di ba? Sino ba kayo? Samantalang ito po, nung panahon din, Trillanes na naman. Alam niyo si Trillanes talagang tinik sa ngala-ngala at lalamunan ng mga DDS. Hinamon po si Pulong sa Senate hearing po yan, Senate ba or Congress, na ilabas ni Pulong, maghubad siya, ipakita niya yung kanyang likod, na sinasabi nga ni Duterte, may tato, yung dragon na tato, marka ng sindikato, may code daw yun. So hinahamon siya ni Trillanes. At kung wala siyang tato, sabi ni Trillanes, magre-resign na ako, didiretso na ako ng kulungan. Pero anong ginawa ni Pulong? Hindi po niya yung ginawa. Ayaw niyang hubarin yung damit niya, ipakita yung likod niya. Napakasimple po nun, di ba? Simpleng-simple. Kung talagang gusto na ng mga Duterteng mapahiya si Trillanes, pahiyain si Trillanes na si Trillanes ay talagang napakasinungaling na tao. Ang gagawin lamang ni Pulong ay hubarin ang kanyang damit, ipakita ang kanyang likod at makikita ng tao, walang tato. Kung walang tato, napakasinungaling talaga ni Trillanes. Ganun po kasimple. Pero hindi po yun ginawa ni Pulong Hindi niya hinubad yung kanyang damit at ayaw niya. Di ba? So, makikita natin, umuulit-ulit itong si Inday Ngayon, sige. Pwede namang sigurong, suggestion lang naman kay BBM kung makakarating, mag-hair follicle test siya
Pero hamunin niya rin si Polong, ipakita yung likod. Tapos, ipakita din ni Sara Duterte sino si Mary Grace Piatos. Di ba? Magbulgara na. Sino si Mary Grace Piatos? O, kumbaga, eto, baho ko, gusto nyo, lantaran tayo, yung baho nyo, ilantad nyo. Magbulgaran, ang makikinabang po niyan ay taong bayan. O, di ba? Di kung adik si Marcos, mapapatunayang adik kasi hindi nga naman magsisinungaling ang hair follicle test. O, yung si Mary Grace Piatos naman, yung tattoo ni Polong, magbulgaran tayo dito. O, kaya ang point po natin dito, sige, pero hindi pa pwedeng maghahamon si Inday ng hair follicle test ni BBM habang siya ay napakarami ng baho na pinagtatakpan, maraming tanong sa kanya na hindi niya sinasagot sa confidential fund. Ang mahirap dito naghahanap sila ng transparency, pero sila mismo maraming tinatago. Yun po yung point doon. Diyan sa sinasabi ni Sara Duterte, wala nang kawala si Marcos. In the same way, siya din. Dapat humarap siya sa salamin, siya wala rin siyang kawala. Dahil sa dami ng tanong ng taong bayan sa kanya, binabastos niya yung confidential fund. Hindi niya naman sinasagot In fact, nagpe-fake news nga siya. Sabi niya, clear na daw siya sa COA. Hindi naman kinlaro ng COA nagkaroon lang ng anong klaseng report yun? Unmodified report or pero hindi po ibig sabihin nilinis na sinasabi ng COA na tama yung paggastos. Malakas po ang propaganda ni Sara Duterte. Pinapalabas na clear na daw ng COA, pero hindi po. O di ba? So ganun po. Kung sa tingin ni Sara ay talagang mag-hair follicle test si Marcos, siya din dapat hamunin. Mag-drug test sila, yung tattoo ni Polong, ipakita niya yung confidential fund niya, yung Mary Grace Piatos niya. Di ba? Yan ang mga magbulgara na tayo. Yung bank account nila, ipakita nila. Di kung ako naman kay PBBM ay sasabihin ko, pakita niyo yung bank account niyo sa BPI. Di ba? Mag-hair follicle test ako. Yung sinasabi ni Trillanes na hinuhulugan ng kwarta ng drug lord. Naguhulog ng pera yung drug lord sa account ni Sara, nila Pulong, nila Digong. Di ba? Hindi lang naman po yan usapin ng adik at droga Usapin to ng problema ng droga, korupsyon. Pare-parehas na problema ng bayan yan So kung naghahamunan, magbulgaran pare-pareho. Hindi yung nagmamalinis, siya naman maitim ang budi, di ba? So yun lang po ang ating punto dyan. So hindi pwede sasabihin ng mga DDS, mag-resign ka na Marcos pag hindi ka nag-hair follicle test kasi drug addict ka, sabi ng kapatid mo. In the same way, mag-resign na rin dapat si Sara. Sabay sila. Di ba, magandang hamunan yan sabay kayo. Pero kung si Marcos lang magre-resign at si Sara ang papalit, hindi po yan tatanggapin ng taong bayan. Never, 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 never. Hindi po tatanggapin ng tao na magre-resign si Marcos at ang ipapalit ay itong siraulo na si Sara Duterte. Sabi nga ni Montulfo, talagang baliw ito Itong saltik na si Sara. Hindi po. Kung gusto natin ng transparency, ipakita natin lahat sa taong bayan, ang lahat. Sagutin nila ang lahat ng katanungan ng taong bayan. Kulik Suliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.